Saan napunta yung totoo na confidential funds? Yun ang tanong ng mamamayang Pilipino, mga kababayan. Anong sila may tanong kay Pangulong Bongbong Marcos? Ano itatanong nila kay Pangulo? Hindi nyo nga kami nilalapagan ng kahit anong ebidensya. Di po ba? Lapag ebidensya. Ebidensya muna. Saka tayo mag-usap. Eh sa inyo po, ang dami. Sandamakmak. Mga Mary Grace Piatos. Hanggang ngayon, hindi nyo nasasagot. Kami ang may tanong sa inyo na ayaw nyong sagutin. No? Binabaliktad nila, mga kababayan. Akala ho yata nila lahat ng Pilipino uto-uto kagaya ng mga DDS. No? In a nation that takes pride in democracy, dissent should not be treated as a threat. No? The right to speak freely is not granted by those in power. It is a fundamental rights guaranteed and protected by our very Constitution. Oho, totoo ho yan, mga kababayan. Pero may limitasyon yan. Hindi yung basta ka na lang magsasalita, hindi ka na lang basta magpo-propose ka na lang ng Republic of Mindanao coming soon. Anak na to. May limitasyon. Hindi pwede yung ganun. Basta na lang magbibintang ka. Dehins po pwede yun. Kahit saan sulok ng mundo. Kailangan kumpleto ebidensya po kayo. Pagka walang ebidensya, wag natin pag-usapan yan. Saka na natin pag-usapan yan pag may inilatag kayong ebidensya. Eh bakit to? Ano ang mangyayari? Ano pag-uusapan natin? Ano ang pagtatalunan natin kung walang ebidensya? Yung mga haka-haka ninyo. Di ba? Yung mga imahinasyon ninyo, yun ang pagtatalunan natin. Hindi pwede ho yun. Mga bossing. Batang Pasaway Vlog. Oh, shout out sa iyo. Sabi dito, karapatan ito ng bawat Pilipino, lalo na ng mga lingkod bayan na may tungkulin na magsiwalat ng katotohanan daw ho, mga bossing, no? Kaya kung ang isang halal ng bayan tulad ni Congressman Barsaga ay maaaring patahimikin, paano po ang mga ordinaryong Pilipino wala namang kapangyarihan o posisyon? Eh, tinuturo nga ni Jimmy Bondoc, yan ang nagpapasimula ng sedisyon Si Kiko Barsaga daw, nung natanong si Jimmy Bondoc, uy, ano yung pinopost mo na Republic of Mindanao coming soon? Itinuro si Barsaga Sabi, si Kiko Barsaga ho. Si Kiko Barsaga ho, yung nagpapanimula yun. Tapos pinag-i-explain kung ano yung ibig niyang sabihin do sa Republic of Mindanao. Hindi naman ho ma-explain. Inilalayo ho yung kwento, inilalayo yung usapan, mga bossing. Kesyo daw, dati pa naman merong Republic of Mindanao Hanggang sa umabot na ho ng dalawa ang Pilipinas. Kasi daw po, dalawa yung namumuno. Dalawa yung namumuno? Kailan pa? O baka sa kanila lang ho ng mga DDS na dalawa ang namumuno kasi pinagpipilitan na presidente din si Vice Presidente Sara Duterte. Hindi po ba? Ipinagpipilitan po nila, mga bossing. Yung hindi naman dapat ipilit. No? Iruin mo yan. Pinagbarong nung isang buwan dahil siya na daw ang susunod na presidente. Nagbarong naman. Kaso nga lang ho, hindi naging presidente. Umuwi din ho ng nakabarong, mga kababayan. Umuwi din po ng walang nangyari. Di ho ba? Pati yung kakampi nilang si Saldico, ayun, nasa Japan na, malapit na, no? Kung sakali, na itaas ang kamay ni Vice Presidente ng Armed Forces of the Philippines, uuwi bigla. Kasama sa mga magiging hero, si Saldico. Si Saldico na madami daw pong ninakaw, mga kababayan, ayon, base, no? Sa mga pahayagan. Democracy demand courage. Democracy demand the freedom of speech, no? Speak and the freedom to question. I stand with every Filipino who refuses to be intimidated. Shukran, sabi ng Vice Presidente Sara Zimmerman Duterte. Ayan daw ho, mga kababayan. Paano namang hindi matatanggal yan? Paano naman hindi mapapatawan ng 60 days yan? Wala naman pong ibang ginawa kundi ang pambabastos doon po sa loob ng Kongreso, mga bossing. Diba? Puro pambabastos yung ginagawa nila, mga boss Chief Amo, sir. Ilan ang bumoto
para hindi mabigyan ng suspension itong si Barsaga? Lilima lang ho ata, 10 yung nag-abstain kung di ako nagkakamali sa numero. At 249 yung iritado kay dito kay Kiko Barsaga, mga kababayan. Anyway, yan, iwanan na natin ho si Kiko Barsaga, mga bossing. Ngayon ho, mga boss chief amo, sir, naku, puro bato, pick. Bato, pick. Antibiotic. Ngayon, eto, since napag-usapan na din ho natin, mga boss, si Vice Presidente Inday Sara Duterte, mga kababayan, eto, mukhang may sinasabi, nagkamali lang daw. Uy, nagkamali lang daw. Kayo naman. Pwede bang mag-sorry? Baka pwede namang sorry dito. Sabi dito ng ABS-CBN News, nagkamali lang umano ang staff ng Office of the Vice President sa annual auditing, sa annual audit report noong 2024. At ito din po ang magiging topic natin, doon po sa doon po sa Birahan PH. Palalawigin natin at pag-uusapan natin ng mas mahaba ito, mga kababayan. Nagkamali lang umano ang staff ng Office of the Vice President sa annual audit report noong 2024 kung saan nakalista ang putik na yan 301 1,000 pesos and 230 301,230 pesos umano ang bawat isang sa 13 na laptop nito. Biruin mo, basahin ang buong ulat sa comment. 3.9 million laptops in COA report are donated. Photocopier stop listed in incorrect. OBP. Hindi, grabe naman kayong magkamali. Ibang klase naman ho yan, mga boss chief amo, sir. Anyway, dahil po yan ang topic natin doon sa Birahan PH. Isang tabi, igigilid ko muna ho ito, mga kababayan. Mamaya yan doon sa Birahan PH, mga bossing. Ngayon, dito muna tayo kay Anjo Iliana. Ito yung hinihiling ni Anjo Iliana talaga, mga kababayan eh. Ito yung talagang gusto ni Anjo Iliana eh. Ayan, kaso na. Siguro, yung Anjo Iliana gusto na kumita sa pagbablog, na-realize niya na kapag politika ang kanyang naging topic, madaming topic at hindi mauubusan ng topic. At kapag bumira, doon sa mga politiko, malaki ang kita. Kaya lang, naging chismis ang style, mga bossing. Tayo ho, hindi, wala eh. Tingnan nyo nga, tayo yata ang mayroong pinakamababang mga viewers sa mga vloggers na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Miski ho sa mga DDS, mga kababayan, ito po channel na ito ang pinakamababa yata ang views, mga bossing. Bakit po? Kasi walang kwenta eh.